Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu kung saan ay nakakaharap po siya ng isang delisting sa isang platform na ating malalaman dito mamaya. Yan, kung pag sinabi po nating delisting ay matatanggal po siya sa listahan ng isang platform kung saan ay hindi na po siya magagamit or mai-expose sa mga users nito. Yan, yung kabaliktaran ay yung listing naman. Yan, kumbaga si Shiba Inu ay nagkakaroon ng listing sa mga platform, ay nagkakaroon po siya ng exposure sa mga users ng platform at ayan, ang impact po nito sa market price ni Shiba Inu ay aangat siya. Ngayon ay yung kabaliktaran po dito ay yung delisting. Yan, matatanggal po siya sa platform at syempre, yan na nga, mababawasan yung kanyang exposure sa mga tao or mga users, lalong-lalo na dito sa platform kung saan siya ay na-delist. Kaya hindi po magandang balita ito kung yan delisting. Yung magandang balita ay yung listing. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi rito ay Shiba Inu, trading to cease on popular crypto platform. Ayan, nakakalungkot naman po. At yan, ipapatigil na ang Shiba Inu sa pagtitrade sa isang popular pa naman, sikat na crypto platform na ito. Ayan. Ano kaya ang dahilan? Dog Team Cryptocurrency, Shiba Inu, and a few major cryptocurrencies face delisting on Canada's subsidiary of multi-asset digital money platform Uphold. Ayan. Dito po kay Uphold, hindi lang naman po si Shiba Inu ang matatanggal dito. Ayan, meron po siyang ibang mga cryptocurrencies na kasama rin. Ayan, tatanggalin ni Uphold. Si Uphold ay isa po siyang sikat or popular na crypto exchange platform dito sa bansang Canada. Ayan yung meron na rin po kasing Uphold sa bansang US, pero yung Uphold na ito ay yung dito sa bansang Canada. In an earlier announcement in December, Uphold gave the reason for the delisting after careful consideration and in line with the pre-registration undertaking that we have entered into with the Ontario Securities Commission as part of the process of obtaining appropriate registration in Canada. We have decided to no longer support the following assets. Kaya yan naman po yung kanilang dahilan dito kung bakit nila i-delist yung mga cryptocurrencies kasama si Shiba Inu. Yan, yung ilang mga cryptocurrencies sa kanilang platform. At ito raw ay yan, para daw po sa kanilang pre-registration. Yan. Sa kanilang para makapag-comply dito sa patakaran ng Ontario Securities Commission. Yan. Ayan, hindi na nila susuportahan yung mga assets na ito. Ayan, na kanilang pinost dito sa kanilang X account. Ayan, reminder, sabi po ni Mr. Man, reminder, Canadians Uphold will be delisting some of your favorite coins January 15, 2024. Ayan. Immediately on January 15, 2024 ay tanggal na po siya. Make certain you have a plan to move them if you've kept them on the platform. Yan. Yung mga Canadian users lamang po ito. Yan, yung gumagamit ng Uphold yan dito sa bansang Canada. Ay yan na, hindi na nila makikita ang mga
mga cryptocurrencies na ito. Si XDC, CAS, Dodge, CSPR, HBAR, XLM, ADA, SHIB, ING, at saka si FET. Ayan. Yung mga ilan pa rito ay mga well-established na mga cryptocurrencies. Ayan, tanggal, delisted. Ayan, ayan po si SHIB. Kasama po siya dyan. SHIB, XDC, CAS, Dodge, CSPR, HBAR, XLM, ADA, ING, and VET are among the Tier 3 assets delisted. While deposits of the said asset cease immediately, trading of the asset was extended with a deadline date of today, January 15. Ayan, tapos na yung deadline. Ngayon ay 16 na po ngayon. Pero dito sa ibang bansa ay nahuhuli po sila. Kung sa atin ay January 16 ngayon, ay sa kanila ay January 15 pa lamang. Mas nauuna po tayo. Kaya yan, kung nakikita po ninyo yung balita ay nasa January 15 pa lamang yung kanilang date. Maski sa atin ay January 16 na. Ayan, kasi nahuhuli po talaga sila. According to the announcement, trading or swapping the above asset would cease on January 15, 2024, 11:59 p.m. UTC or 7:59 p.m. EDT. SHIB as well as other crypto asset holders should pay attention to the January 15 deadline, as any delisted assets left in users' wallet will be immediately converted into CAD or Canadian dollar po yan at the mid-market rate at the time of liquidation. Ayan. At least yan naman po yung mangyayari. Yung mga holders daw na hindi po nila maililipat or mawi-withdraw yung kanilang mga crypto assets na madidelist ay automatic daw po itong mako-convert sa Canadian dollar or CAD. Yan, at yung gagamitin po dyan ay yung mid-market rate. SHIB scores new exchange listing. Ayan, at least may magandang balita naman po tayo rito. Maski na-delist po siya kay sa Canadian Uphold, ay at least may bagong listing naman po siya. In what might seem like an irony of fate, Shiba Inu scored a new exchange listing on the same day its trading would cease on Uphold Canada. Ayan. Maski nagkaroon siya ng delisting dito sa Uphold Canada, ay malilista naman po siya sa isang exchange. Ayan, dito po kay Earnbit. Ayan, a new trading platform. Bagong-bago pa lamang po itong si Earnbit na ito. Has announced that Shiba Inu is now available on its platform. The listing move allows SHIB to be accepted for payments at locations supported by Earnbit. Users can also buy, sell, or swap SHIB on the platform. At the time of writing, SHIB was down by 1.95% in the last 24 hours to 50 digits 96. Ayan. Isa po itong magandang development. Bagong exchange, crypto exchange trading platform na si Earnbit ang naglista kay Shiba Inu. Ayan po yung mga balita. Ito po yung laman ng balita natin dito. Ayan, yan po ulit. Dinilist ni Canada Uphold itong si Shiba Inu kasama ang ibang mga kilala at mga established na mga cryptocurrencies. Pero ang kagandahan po rito ay at least maski na-delist siya, ay nagkaroon naman po siya ng listing sa isang bagong crypto exchange na si Earnbit. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.